2008, 60,000 pesos per month. Kaya lang, na-approve na yung ipas ko. So hindi na ako tsaka yung napirmahan kong na isa ipas, 10,000 SGD dito. So mas pinili ko yung 10,000 SGD kasi sa pangalan. Oh. So napunta dito ng 2008. Tapos kaya nagkaroon ako ng 10,000 per month dito sa GD kasi oil and gas yung napasukan ko. Wow! So jackpot, unang pasok sa Singapore, oil and gas. Kaya lang, yun palang hindi ko alam na yung oil and gas pala is project based. Kahit na 10,000 ka per month, kaya lang hindi yun regular na until na yun. So, nagka-project ng yung less than a year. So kumita ko ng malaki kasi tapos kaya lang nung may waiting time. So naka-waiting time ako ng 7 months. So ubos din yung naipon ko. Saka nagka-project ulit. So yun nga lang. So after ng second project ko, sabi ko baka maubos na naman to sa waiting time. So nag-change ako ng industry. Kung ano yung trabaho ko rin sa Pinas, which is sa maintenance. So kahit nasa less than siya ng mga nagbelow siya ng mga 40%. So at least permanent siya. So ngayon, sabi ko 5 years lang ako dito. Uwi na ako sa Pinas. Kaya lang, umabot na ng 5 years. Wala. Anyway, nakapagpundar naman ng mga investment, kaya lang, hindi ka pa rin pwedeng umuwi. Kasi, ayun, nakapag-invest nga ako, kaya lang, wala akong savings kasi nandun sa investment. So, nag-ano pa lang yung sa na-invest ko, tapos yung ROI, nag-ano pa lang. So, kaya sabi ko, paano kaya, another 5 years na naman to? So, ayun, nagsishare yung mga friends ko sa Facebook yung friends ko, yung tungkol dito sa UPS. Tapos, before dito, nakapasok din ako dun sa food supplement. Usana. Hindi ako mamasok na kasi tapos tinry ko yung product pero nagustuhan ko so nagpatuloy ako dyan. So, nang in-invite ako dito, tinignan ko, remittance. So okay naman yung remittance kasi ginagamit ko naman. At saka meron ding yung air ticketing, travel and tours. Sabi ko magkano naman kaya yung investment nito? Sinabihan ako ng friend ko na 499. Mura lang. Bakit nasabi kong mura lang? Kasi nag-waiting ako dun sa Pinas, nag-part-time ako sa isang friend ko na mayroong travel and tours. Ang air ticketing pa lang, isang airline, hindi ka makapagbintanan kapag wala kang band na 100,000. Correct. Or depende sa Cebu Pacific, 50,000, PAL, 100,000. So nasabi ko na mura. Sa air ticketing pa lang. Tapos sa travel and tours, sa DTI hindi ka may approve pag wala kang 150,000 na ban. So kaya sabi ko mura na yan. Tapos nakita ko, puntahan ko kaya yan. So pinuntahan ko, in-invite ako ng friend ko. Tapos sabi ko baka hindi naman totoo. So ayun, inano ko yung system nila. So hindi pa rin ako satisfied nung isang pagpunta ko dito. Tapos bumalik ako, nagpa-1-1 ako kay Arnel. Tapos hindi pa rin ako satisfied kasi kinompute ko. Kasi yung una kong target is mag-traditional business. So sino yung may market ko? Ganun. So kinompute ko hindi pa rin ako satisfied. Tapos in-invite ako ni Arnel last week lang kasi mayroon daw taga Cebu na Sir Jeff na top seller ng UPS. Tapos umupo na lang ko dyan kasi respeto kay Arnel na kasi napaka-supportive nito.
yun ang hindi ko nakita nung una is yung residual income. Na posible siyang magkaroon ka ng 90,000 a day or 2.7 million a month. Ito yung nagpapadecide sa akin na mag-enroll. So kaya sabi ko sa lahat ng mga networking, unang-una ito yung na-appreciate ko na system ng product. Kasi hindi mo na kailangang ilapit kasi kusang mismo ikaw gagamit ka na eh. Tapos yun nga, yung mga bills payment, yung sa residual income, ito talaga yung napaka-easy na kikita ka, tapos yung lifetime na. Kasi yung 490 is GD lifetime naman yan. So, 490 is GD, napakamura lang talaga. Ticketing pa lang yung sinabi ko, tapos sa travel and tours yung sinabi ko, napakamura na nito. Yun lang, yun ang nagpapadecide sa akin na, ayun.